What's up guys? Good afternoon. Gusto niyo ba guys malaman kung anong mga requirements ng renewal ng business permit sa Taguig? Tara guys, pag-usapan natin. Samahan niyo ako. Mga requirements guys, unang-una application form. Makukuha niyo yan sa Taguig mismo ng LGU o di kaya pwede naman download. Pangalawa, OR receipt ng insurance policy ng 2022. Pangatlo, kung walang insurance policy, RPT tax. Kung pag-aari ninyo yung building, RPT tax receipt 2023. Kung nangungupahan naman, contract of lease. Ayun lang. Tapos pang-apat, latest business permit nung 2023 din. Billing statement, lahat di bali apat yung quarterly, apat na billing statement. Kung kung annual, isang billing statement lang nung January lang. Pero kung quarterly, apat yon, January, April, July at saka October. Kailangan dalhin nyo yan lahat. Tapos yung mga official receipt, yung pinagbayaran ng apat na quarter kung quarterly. Pero kung kung tawag dito annual, isang receipt lang. Tapos mga latest VAT returns. Oo, dadalhin nyo yan. Yung ITR, 2000, kailangan 2021 na annual ITR. Tapos, FS. Dadalhin nyo yan. FS. Tapos, kung corporation siya, articles of incorporation, dadalhin nyo yan. Tapos, kung kung single lang, hindi pa naman hindi corporation, DTI, dadalhin nyo yan. So dadalhin nyo yan dun sa LGU ng tawag dito Taguig, ipapa-assist, saka kayo bibigyan ng billing statement. Pag nakuha nyo yung billing statement, babayaran nyo yan sa cashier. Tapos yung pinagbayaran nun guys, si-xerox nyo, tapos ipapa-receive nyo. Ayun, mag-aantay na kayo kung hanggang kailan siya makukuha. Pero usually naman, hindi naman nagtatagal yan, kuha naman kaagad. So, ayun lang guys. Yun lang. Yan guys, tawag dito Taguig. Pero hindi lahat ng LGU sa Metro Manila ay pare-parehas ng requirements. Ito sa sa Taguig ito. Kasi marami ako rin may rin pa nga ako sa tawag dito Pasig. Malamang sa Makati, San Juan, mayroon din. So, yan yung baka may umabot dito makabasa ng application form para sa Taguig. So, yan lang guys. Maraming salamat pa. Mag-subscribe kayo ha. Salamat po.